So, ayun na nga, nag-bus kami from Cavite to PITX, which is 80 pesos each, libre yung kids. And then, nag-grab kami from PITX to airport, which is 230 pesos. Medyo traffic ito, pero late na to. I think mga around 2 a.m. or 3 a.m. kung tama yung pagkakatanda ko. And then, pagdating namin sa airport, nag-check-in kami ng aming baggage. Sobrang smooth. Kung ready na kayo para less hassle. And then, yun, nag-bus kami papuntang aeroplano. Medyo, naman, kung na-experience nyo to, pag dito kayo sa baba, kailangan nyo mag-bus papunta sa aeroplano. Medyo na-traffic lang kami dito, kaya paikot-ikot. Kasi walang maparkan yung bus na sinasakyan namin papunta sa eroplano. And then boarding time namin, sobrang smooth lang. By the way, this is trip to Butuan. You okay? Are you okay? Sorry. Where's Dada? Where's Dada? Go back to sleep. Use the room. Look up. There. So, we booked this flight around November 2025, mga 11,450 for 3 packs na yun. Kasi buo na rin naman yung bayad namin sa aming video. So, welcome to Butuan International Airport. Ayan, pagbaba namin. Sobrang lapit lang ng lalakarin. Papasok ng airport. So, ayan. Ito ang airport nila. Wala silang mga tindahan dito ng anything. Maliit lang, nagkakaubusan ng pushcart and then may banyo. Paglabas mo, ito naman yung mga van kung saan mo gustong pumunta, iba't ibang klase yan. Ang pamasahe namin dito from Butuan to port is 550. Ang biyahe is 3 to 4 hours depende sa driver na masasakyan nyo. Kasi minsan nag-i-stop sila pag may gustong kumain, anything, ganyan. And then, ito naman, yung bilihan ticket. Pagpasok nyo pa lang ng gate, pagbaba nyo ng van, may marami na mag-aalo. Ito, nakuha namin yung fast craft dito sa Angel 2 ng 11:30 na biyahe for 500 pesos each. Tapos, 250 yun sa kids. Tapos, magbabayad kayo ng environmental fee, which is sa labas din, 30 pesos each. Ito yung kanilang waiting area. May mga pasalubong dyan. May banyo dyan sa may dulo niyang mga pasalubong. And then, may mga kainan, 7-Eleven. Medyo mainit lang. So, I suggest magdala kayo ng electric fan. So, dito na tayo. Papuntang ferry. Ang bayad namin dito is parang business. 500 pesos each. 250 for kids 3 years old above. So, ayan yung Angel Ferry. Hi! Say hi! Say hi to the video! Come on. It's hot. Be careful. This way, baby. Baby, this way. Let's gotta go first. Go. Eh, nasa yung ticket eh. Wawalog yung phone. Oh. Ayan
Thank you po. So, itong business, may aircon siya, kaya ito yung pinili namin. Tapos yung ticket nyo, may number kung saan kayo upo. May optional naman to, merong parang mas murang ticket. Kaya lang yun nga, wala ngang aircon. Tapos, andun sa labas ng konti. So, pagdating nyo dito sa port, ayan, maglalakad pa kayo ng konti. Konti lang naman, mga 2 minutes siguro. And then, bago kayo makalabas, magbabayad kayo ng environmental fee, 30 pesos each for yung kids. And then, dyan sa harap na mismo, maraming tricycle or tuk-tuk. So, yun nga, bayad namin sa tuk-tuk hanggang sa hotel from the airport is 400 pesos. Ano na yun, private na. Medyo malayo din naman kasi talaga port sa hotel na ayan, just a general. Sa port nga munisipyo ka. Hindi mag-usap. Hindi mag-natawa. Ito, taga-kagayan mo ko. Salamat po. Thank you po. Ingat. Come on. Come on, you stay first. Just checking this, oh. So, this is the first hotel na binook namin dito sa General Luna, which is Higala. Sa Agoda kami nag-book for 4 facts, 4 nights, which is 8,300 pesos. Kasi technically dapat kasama namin yung cousin ko, kaya lang nag-change of heart siya. So, ito yung unang room namin. Ang lawak niya. Meron siyang queen size bed at saka single bed. Ayan, may shower, may heater. Ayan, maganda siya, tsaka malinis. Tsaka malapit to sa lahat. Very friendly din yung mga staff. Tsaka pwede kang gumamit ng kitchen kung gusto mo magluto na lang. And then, mali sila na naibigay kasi ang nabook daw namin is itong mas malaki. Ayan, meron silang parang terrace dito. Ayan. Tapos ang bed niya is 4. 2 single and 1 queen size. Tapos may aircon, electric fan. And then, banyo. Yung banyo nila may heater. Tsaka meron din silang malaking mirror dito sa harap. Ayan. Ayan ang mirror nila. Maganda. Ito ang banyo. Ang lawak niya. Diba, may heater. And then, umarkila na rin kami ng motorcycle for 2,000 pesos sa 5 days na yon. And, ito yung daan. Medyo, kung marunong kayo mag-motorcycle, mas maganda kung aarkila na lang kayo kasi mas mura siya. Parang 450 or mas makakamura kayo. Depende kung gaano nyo siya katagal gagamitin. Pero may mga tuk-tuk din naman dyan sa daan. Merong mga pair maningil, meron namang mga hindi. So, depends siguro.
So maraming kainan dito. Paglabas nyo, maraming kainan, iba't ibang klase. May mahal, may budget friendly. Kung may budget kayo sa pagkain, hindi kayo mahihirapang maghanap. Pero kung budget friendly kayo, kagaya namin na nagbabudget lang, marami namang karinderya na good quality din, malinis, at saka masasarap din yung pagkain. Ang pinaka-best na kinainan namin is sa kurbada at saka sa kaning baboy. Kagaya ng mga sinasabi ng iba, which is legit talaga, masarap, and yung price niya is so friendly. So, ang una namin pinuntahan, itong Apam Bridge. Wala naman siyang entrance fee. Tapos, pag medyo maaga yan, wala masyadong tao. Tsaka, siguro yung weather din, hindi masyadong maganda nung that time. And then, itong Secret Beach naman, sumunod, wala din tong entrance fee. Ang babayaran nyo lang dito is yung parking fee, which is dun separate sa motorcycle, 20 pesos. Eto, bawal kayo magdala ng drinks and pagkain. Water lang yung pwede nyo dalhin sa loob. It's okay. Oh, shit. They're not gonna go to you, and they were friendly. Look at that. Oh, shit. And that's Pogsai, and this is Tali. Go na. It's not raining. Can you give me the gold so I can play with it? The what? The gold.
It's park So, dito yung area kung There you saan go. kayo magpa-park ng motorcycle. Go. Ayan, may It's park here. guard naman si kuya na nagsasabi kung saan kayo magpa-park. Which is dito nga, 20 pesos. Meron dito ang tindahan ng drinks and snacks if you like. So, next stop is Coconut Plantation. Wala din itong entrance fee. Merong mga human drone. Kung gusto nyo magpakuha, optional naman siya. Parang may donation lang. Depende sa kung magkano yung gusto nyong ibigay. Ayan. And then, dito naman sa Maasin River, ang entrance fee dito is 30 pesos. Libre yung kids. Let's pay. 3 years old below. Saan? And then, ang boat dito is 600 pesos per 3 packs na yon. So, kung tatlo kayo, mas mura siya kasi 200 pesos each. Dadaling kayo sa may loob, sa Enchanted, parang Enchanted River yon. Makakapag-stay lang kayo doon for 15 minutes doon sa mismong lagoon, and then 1 hour doon sa mismong area. So, ayan, habang may number na ibibigay sa inyo pagpasok nyo dito. Ayan, meron silang waiting area kasi hindi kayo pwedeng pumunta agad dyan sa may lagoon kasi by number siya. Tapos, parang 5 minutes lang kayo pwedeng mag-stay dyan if I'm not mistaken. Pero pwede kayo dito mag-wait dito sa may gilid kung saan ito nakatayo si Andy. Ito yung lagoon. Ayan. Pwede kayo magpakuha dyan kila kuya. Marami silang nag-aalok na kung gusto nyo magpakuha ng drone shot or magpa-video sa kanila. Donation lang din or tip yung hinihingi nila. Or it's optional kung gusto nyo magbigay or hindi. Ayan. Sobrang ganda. Kaya lang, very short time lang kasi ang daming nakapila. Magpupungko. Transfer. Oh, dyan, kunin mo sa bag. Ay, nandito pa yung bag. 100 po isa. Bata po. Huwag kang bababa, ma'am. Huwag na yung bababa, ma'am. Nandito yung sa ilalim. Bababa na lang kayo, ma'am. It's okay, it's okay. Ay. 105 lahat, sir. Hindi naman doon nagtatay. Sino na? 205. Mas magaling ko nita ko na. Pangalan, sir? Eli na lang ba? Eli? Can you get my phone and put it there, inside na? Andito sa gilid ko. So. Yes, sir! Hi, sir.
May ticket pata. Sir, isipin niyo sir, makita ko sa baba sir. Thank you po. So, ayan, pagbaba nyo dito kayo magpa-park kasi bawal dalhin dun yung motor. May bayad na 20 pesos yung parking fee. Tapos ayan, may mga bilihan na ng pasalubong, maglalakad pa kayong konti doon sa may unahan. May mga kainan din kung gusto nyo kumain. So ayan, may parking pa dyan na iba sa may unahan ng konti kung gusto nyo. So, eto yung lagoon sa Magpupungko. Kung mapapansin nyo, mataas na yung tubig. Kasi, hapon na kami pumunta. Kung gusto nyo makita ng mas mababa, dapat mas maaga kayo pumunta. Dito sa taas, bago kayo bumaba dito, may mga nag-o-offer ng life vest for 200 pesos sa life vest. Tapos, merong basket na donation lang or 50 pesos ata, I think, kung hindi ako nagkakamali, yung sa basket na pwede nyo pag-iwanan ng mga gamit nyo. It's optional. Kung ayaw nyo po kumuha, I suggest yung maglalagay pa lang sa inyo ng life vest o mag-o-offer, sabihin nyo na agad or tanongin nyo na agad kung may bayad ba at magkano. Kasi yung sa akin, nilagay na lang bigla. Hindi ko alam na may bayad. Nalaman ko na lang na may bayad nung naikabit na yung life vest. So, meron din option ng island tour, which is, ito naman yung 4 island, 350 sa kids and 1,900 for adults. Ito, 4 na island yung pupuntahan nyo, which is Naked Island, Daco Island, Corregidor Island, and Guyam Island. Kasama na dun yung lunch na buffet. Ito is, I think optional to. Kung hindi ako nagkakamali, pwede kayo mamili ng island na mga gusto nyo puntahan. May mga options sila ng island. Tapos may mili kayo kung alin yung island. So, dito tayo una sa Corregidor Island. Yan, kasama na to sa lahat ng binayaran. I mean, kung ano yung ano. Ayan, may entrance fee naman sila nakalagay dyan kung hindi kayo kukuha ng package sa mga ano. Kung gusto nyo magsarili. Pwede naman. Hindi ko lang natanong kung paano pupunta sa boat. Dito nga lang. Nag-o-offer din doon ng private tour. Meron silang bar and resto dito. Ayan, maglalakad lang kayo ng medyo malayo at saka mataas.
Parang at least mga 1 hour and 30 minutes kayo maglalakad if I'm not mistaken. So pabundok talaga siya. Sobrang init. So please suggest na magdala kayo ng payong. May nagpapa-arkila naman ng payong for 70 pesos doon sa baba. And then tubig. Pero so breathtaking naman pagdating nyo dito sa taas. Ayan. Kasama na rin dito yung pre-drone shot. Kaya lang, makukuha nyo siya sa QR code. Dito na kayo magsiswimming naman. Meron sila dito. Resto bar din, tindahan ng souvenir, tapos may band. Pag hindi maulan, may mga band sila. Free yung paggamit ng mga table. And then, na-accept sila ng credit card or GCash payment. Yeah. Which is so good. Pwede dito card Pag lang. gusto nyo magnilay-nilay. Card. Tapos dito nyo talaga may enjoy yung swimming. And then next is the Naked Island. Ito naman, very quick lang dito. Parang stopover lang, drone. Kasama siya sa package, yung drone. Tapos ayan, kukunan lang kayo dyan. Since may dala naman kaming drone, kami na lang nag-drone ng sarili namin para medyo ma-enjoy namin at hindi kami nagmamadali. So, ang last stop natin is Tumbaco Island. Dito na tayo magla-lunch. Tapos, meron kasamang mermaid tail sa mga babae nga lang. So, this is optional kung gusto nyo kunin. Pero kasama siya sa package. Free na yun siya. Tapos, kung gusto nyo na lumamigay ng tips, sa kukuha ng picture. Tsaka yung bongbong shot nila. So, it's up to you. Ayan. So, next stop is the Cloud9. Ito ang Cloud9. Yan. Ang entrance fee dito is 100 pesos each. Free yung kids, 3 years old below. Tapos, wala naman na kayong ibang babayaran. May mga restaurant dito sa loob, may mga kainan, at saka pwede kayo mag-surfing kung gusto nyo. Kaya lang, medyo matalas yung mga rocks. Kaya hindi ako dito nag-try mag-surf. Pero sobrang pwede kayong tumambay dito. Maganda, mahangin, and everything. Kaya, tapos, yung motorcycle, huwag kayong mag-park sa labas. Doon kayo mag-park sa medyo malayo. Kahit doon sa may parking sign na nakalagay. Kahit medyo marami nakapark. Kasi may towing sila. Hindi nila sinasabi na tow. Marami kami na tow. Siguro around mga 50 motorcycle na nagulat na lang na paglabas ng Cloud9, wala na yung motorcycle, nasa City Hall na. Pero mura lang din naman yun to, boss. 300 pesos kung gusto nyo ma-experience.
So next namin sa Pacifico Beach, ito naman, ang entrance fee ng una namin pinuntahan is 20 pesos. Libre yung kids, tapos dito sa surfing, gumastos ako ng 1,200 for 1 hour. Kasi, nabudol ako nila, kuya. Huwag kayong gumaya sa akin. Pero in fairness, natuto naman ako mag-surfing. Tsaka mas maganda dito, wala masyadong rocks. And sobrang smooth lang. Okay. Mama, I wanna eat chips now. Yeah, we're almost there. 1 minute, I remember. So, dito naman sa Alegria Beach, ang entrance fee dito is 10 pesos din. So, yung cottages dito, 500 pesos kung hindi kayo kakain. May mga kainan kasi sa loob. Pero kung kakain kayo sa mga restaurant nila, magiging libre na yung paggamit nyo ng cottages. You walk na. So, ayan, pwede kayo umorder dito. Tumatanggap sila dito. Ay, cash lang sila dito at saka Gcash. Ayan, meron silang menu. Masarap ang pagkain nila dito at saka affordable din naman. So, kung ayaw nyo naman magbayad lagi ng entrance fee, meron ditong mga libreng beach na pwede nyo tambayan na mas sobrang gaganda rin talaga. So, kung gusto nyo mag-explore, meron dito, ayan, nakalimutan ko kung anong tawag, pero magtanong-tanong lang kayo kasi nagtanong-tanong lang din naman kami. Marami silang naituro, which is, ito nga yung isa sa mga libreng beach na pwede nyong puntahan. Kung gusto nyo lang magpalipas ng oras, tumambay, ganyan. Look at that. So amazing. Another free na beach na pwede nyo puntahan. Ito. Madadaanan nyo to sa may highway. Maganda rin dito tumambay. Free. Tapos pwede rin magdala ng pagkain or anything you like. Pero you have your own taste. Walang
nagbabantay kung makakita sa inyo. So, this is the schedule. Yan, from Dapa to Surigao. Nag-change pa yan, depende sa panahon. Tapos, ang binayaran namin is ito, economy, 400 pesos, walang aircon, pero maginawa naman that time kasi afternoon na. Pagdating namin ng Surigao, meron dong tricycle na nakaabang, medyo expensive lang, parang 300 to 400, papunta sa bus station. Meron din naman yung kagaya namin, naghintay kami ng yung hindi private. Papunta sa bus station is 100 pesos only. And then nag-bus kami from bus station to Butuan, it's 500 pesos each. And 250 for kid. And that's it. Thank you for watching. Hope you like this video at sana makatulong.